Inamin na ng social media personality na si Finest China na scripted lamang ang ginawa niyang pag-uwi ng Pilipinas na kung saan nasabi nitong nag-book siya ng flight papunta dito sa Pinas at nagkakahalaga ito ng 900,000 pesos dahil first class umano ang kanyang kinuhang tiket. Ngunit napansin naman ng kapwa influencer ni Finest na nagngangalan Tito Mars na hindi ang airline na kung saan pinakita ni Finest sa kanyang video ang sinakyan nito. Dahil nakita sa video na inupload ni Finest ang logo ng Philippine Airlines, malayong malayo doon sa nabanggit na airline ni Finest. Yan, sinend din to sa akin, pero nakita ko to mismo yung in-upload niya sa TikTok. Palanding na po tayo. Oh my gosh, o diba? Ang ganda ng weather, talaga nakisama po sa akin yung weather. Hindi ko alam bakit ako nininervyos. Para akong na-excite na hindi ko alam. Mukhang hindi naman daw first class, sabi ng mga tao. Landing na po. At sabi nung nag-send sa akin itong video. Dito na tayo guys. Oh my God. Andito na tayo guys. Oh my God. At nakapal siya. Ay no, Philippine Airlines yun. Hello po. Akala ko ba United Oh my Air? God. Ang mabait nila lahat. Pero hindi talaga ang kapwa influencer ni Finest na si Tito Mars ang dahilan kung bakit napaamin ito na scripted ang kanyang ginawa. Dahil ang negosyanteng si Sean Gaza ang dahilan kung bakit umamin si Finest na gawa-gawa lamang niya ang pag-uwi ng Pinas. Matapos kasing maglabas ng blind item si Gaza na kung saan nakasaad na hindi umano gaanong kakilala na personalidad ang kunwaring namimigay ng milyon-milyon, pero ang totoo daw ay kumukuha lamang siya ng tao upang magpanggap na may nabigyan siya ng pera. Matapos nitong umarte ay babayaran na daw ng taong tinutukoy sa blind item ni Sean ng 5,000 pesos. Dahil sa maraming nagtatag kay Finest China, ay sinagot naman ni Finest ang akusasyon ito sa kanyang ng netizens, at mariin niyang pinabulaanan na hindi siya ang nasa blind item ni Sean Gaza, dahil hindi naman na daw siya namimigay ng milyon-milyon kundi 1 milyon lamang umano ang kanyang kayang ibigay. Dagdag pa ni Finest ay hindi daw siya ganun kayaman para mamigay ng milyon halaga. Ayaw ko sana bigyan to ng pansin pero dumadami ang ating mga tags. First of all, hindi po tayo tinutukoy neto dahil wala po akong pinamigay na 1 milyon or milyon-milyon, alam nyo yan. Hindi po ako ganun kayaman na kaya ko mamigay ng milyon-milyon. 1 milyon pwede pa pero hanggang dun lang tayo at pisieso grabe. Nitong di ko alam laruin. Huwag tayo mag-assume at kung ako nga tinutukoy di kayo bahala maniwala kayo din naman nakakakita ng ating mga post. Burado na ang nasabing sagot na ito ni Finest sa kanyang social media. Matapos nito ay muling nag-post si Sean tungkol naman sa video ni Finest China na namimili ng luxury car na pwede niyang mabili. Ayon sa post ni Sean, "From billionaire to YouTuber real quick. May isang Pinoy na lumapit sa akin and said na kilala daw niya yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nag-video lang daw sa loob. Inis na inis daw yung may-ari. This Chesems is confirmed 100%. Kalakip nito ay ang video ni Finest na pinapakita ang mga sasakyan na kanyang pinagpipilian. So nandito na po tayo as I promised. Magtitingin po tayo ng mga kotse ngayon. Nag-film din po ako ng YouTube video para makita nyo po lahat ng tinignan ko. Short clips lang po ipopost ko sa TikTok. But anyways, ang point po na tong video na to is I'll give you guys a part 2 na mag-shopping po tayo. Magtitingin po tayo ng mga luxury car. Kasi I guess ang mga kotse na binili ko ay mumurahin. From 8 million to 10 million, hindi pala luxury yon for them. Kaya ngayon, maghanap tayo ng car from more than 20 million and up ang hanapin natin ngayon. Kala nyo, hindi ko kaya. Pero maghanap tayo mga kotse ngayon na magtingin-tingin tayo. Ipapakitaan ko po kayo ng mga cars, high-end cars dito po sa pumunta namin ngayon. Nandito na po kami, kaya let's go! Ang gwapo naman ng videographer ko. Tangina. Parang boyfriend ko na. Char! By the way, wala po pala si James ngayon, kaya tayo lang po mag-shopping around kasi na late po ako nagising. 10:30 po ang appointment ko, nagising na po ako around 12. Meron tayong Bentley dito, napakaganda nito. Meron tayong Porsche. May mga Maserati and Ferrari tayo doon. May Lamborghini rin po tayo dito. Mamili tayo ngayon. Dito po tayo sa Lamborghini ngayon. Mga options po natin, Aventador, Huracan, and Urus right there. Gusto ko SUV eh. So, here's John, my salesman. Right here. Ito yung purple, guys. Oh my gosh, ang ganda, guys. Pero ang liit niya. I don't know if I like. O, diba? Pag ganito na yung kotse mo, guys, isa lang kaibigan kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng maraming kaibigan, diba? Kasi walang magkakasya kayo lang dalawa. Brand new. This is a Huracan. Mura lang to guys. Hindi kasing mahal noon. Kayang-kaya ko pa ito bilhin pero ayoko talaga ng 2-door. Pero tignan natin. Team car ko and bubuksan na po para sa atin. Ito po yung Lamborghini Aventador. Mas mahal po to kaysa sa mga yon. Oh my God, putang ina nyo guys.
Everyday, imagine nyo, ganun po tayo lumabas. Tapos tignan nyo to kung paano. Hirap po nito. There. Good. So ayoko ng Porsche, ayoko yan kasi nagkaroon ako ng Porsche. Nandito naman po tayo sa Ferrari. Oh my gosh. Again, sinasabi ko sa inyo nga, ang pangit ng mga Ferrari. Kung di siya la Ferrari, ayoko siya. Pero ito ito yung mga Ferrari nila. Hindi ko masyadong bet. Maserati. Ang old school ng itsura, kaya hindi ako masyadong bet. Parang pang matanda ang itsura ng mga Ferrari, kaya hindi ko siya masyadong, Pero mga prices ng kotse dito, almost pare-parehas lang sila. Kaya I gave James a budget po kung magkano kaya kong gastusin for a car. Kasi challenge lang po to, sabi ko sa kanya. Pero mga 25 to 30 million ang kaya natin gastusin for this dream car. Kaya mag-shopping pa po tayo and we'll go upstairs. So nandito tayo sa taas. Walang masyadong mga kotse dito. Ito lang. I'm so happy guys kasi nakapili na po tayo ng kotse natin and sa sobrang bait po nila dito, sa sobrang lakas ko po dito, i-overnight po nila yung kotseng napili natin and 25 to 30 million and up po to kaya kuya, please, sabi mong luxury na to para hindi naman ako mapahiya sa'yo. So kung gusto niyo po makita yung full video and full Pinatunayan naman ni Finest na bumili siya ng sasakyan, sa pamamagitan ng pag-upload nito ng clip na kung saan pinapakita ang isang garahe na may sasakyan. At ayon kay Finest ay ito umano ang kanyang nabili doon sa vlog na kanyang pinakita. Yan po, Christian Gaza, di ko po kayo kilala, pero sige po gawa pa po kayo storya, ito po yung kotse ko nasa garage po na sinasabi niyong hindi ko binili, ano po next nating pasabog. Ready tayo dyan, pinapasikat mo ko. Samantala, tila para pa din kay Finest China ang panibagong post ni Sean na kung saan nagpapayo ito kung paanong magmukhang mayaman kahit na for clout lamang, para hindi umano mapahiya na galing squatters. Walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman. Kanya-kanyang pautot lang yan for the sake of clout and social media branding. Basta huwag lang masyadong halata. Dapat may class at hindi bakya para mapaniwala mo kaming lahat. Kasi kung pananalita mo pa lang ay parang lumaki sa squatters area, hindi convincing na ikay galing sa mayaman na pamilya. Dapat i-improve ang characterization para tumaas yung value ng brand. Huwag din impulsive sa paggawa ng content para hindi mabutasan at hindi mapahiya. Pagplanuhan maigi. Gamitan ng utak at huwag pabigla-bigla. Before you upload, ask yourself, maja-justify ko ba ang post na ito? Kapanipaniwala ba? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Hindi ko ba ito ikasisira? So nandito na po tayo as I promised. Magtitingin po tayo ng mga kotse ngayon. Nag-film din po ako ng YouTube video para makita nyo po lahat ng tinignan ko. Short clips lang po ipopost ko sa TikTok. But anyways, ang point po na tong video na to is I'll give you guys a part 2 na mag-shopping po tayo. Magtitingin po tayo ng mga luxury car. Kasi I guess, ang mga kotse na binili ko ay mumurahin. From 8 million to 10 million, hindi pala luxury yon for them. Kaya ngayon, maghanap tayo ng car from more than 20 million and up ang hanapin natin ngayon. Kala nyo, hindi ko kaya. Pero maghanap tayo mga kotse ngayon na magtingin-tingin tayo. Ipapakitaan ko po kayo ng mga cars, high-end cars dito po sa pupuntahan namin ngayon. Nandito na po kami, kaya let's go! Ang gwapo naman ng videographer ko. Tangina. Parang boyfriend ko na. Sure! By the way, wala po pala si James ngayon, kaya tayo lang po mag-shopping around kasi late po ako nagising. 10:30 po ang appointment ko, nagising na po ako around 12. And meron tayong Bentley dito, napakaganda nito. Meron tayong Porsche. May mga Maserati and Ferrari tayo doon. May Lamborghini rin po tayo dito. Mamili tayo ngayon. Dito po tayo sa Lamborghini ngayon. Mga options po natin, Aventador, Huracan, and Urus right there. Gusto ko SUV eh. So, here's John, my salesman. Right here. Ito yung purple, guys. Oh my gosh, ang ganda, guys. Pero ang liit niya. I don't know if I like. O, diba? Pag ganito na yung kotse mo, guys, isa lang kaibigan kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng maraming kaibigan, diba? Kasi walang magkakasya kayo lang dalawa. Brand new. This is a Huracan. Mura lang to, guys. Hindi kasing mahal noon. Kayang-kaya ko pa to bilhin, pero ayoko talaga ng two-door. Pero tignan natin. Team car ko, and bubuksan na po para sa atin. Ito po yung Lamborghini Aventador. Mas mahal po to kaysa sa mga yon. Oh my God, putang ina nyo, guys. Everyday, imagine nyo, ganun po tayo lumabas. Tapos tignan nyo to kung paano. Hirap po nyo to. There. Good. So ayoko ng Porsche, ayoko yan kasi nagkaroon ako ng Porsche. Nandito naman po tayo sa Ferrari. Oh my gosh. Again, sinasabi ko sa inyo, ang pangit ng mga Ferrari. Kung di siya la Ferrari, ayoko siya. Pero ito ito yung mga Ferrari nila. Hindi ko masyadong bet. Maserati. Ang old school ng itsura, kaya hindi ako masyadong bet. Parang pang matanda ang itsura ng mga Ferrari, kaya hindi ko siya masyadong,
Pero mga prices ng kotse dito, almost pare-parehas lang sila. Kaya I gave James a budget po kung magkano kaya kong gastusin for a car. Kasi challenge lang po to, sabi ko sa kanya. Pero mga 25 to 30 million ang kaya natin gastusin for this dream car. Kaya mag-shopping pa po tayo and we'll go upstairs. So nandito tayo sa taas. Walang masyadong mga kotse dito. Ito lang. I'm so happy guys kasi nakapili na po tayo ng kotse natin and sa sobrang bait po nila dito, sa sobrang lakas ko po dito, i-overnight po nila yung kotseng napili natin and 25 to 30 million and up po to kaya kuya, please, sabi mong luxury na to para hindi naman ako mapahiya sa'yo. So kung gusto niyo po makita yung full video and full